Gusto nila, o kami magiging sikat, kaya gagawa kami ng isang malaking tore ng Babel, na kung saan lahat ng mga kaiba yung katabi natin, bayan, kikilalanin tayo sa ating itatayong masterpiece na ito. Yun ang layunin ng mga tao nun, kaya po nila tinaataas yun. Na kung saan ay kahit na ay pupulihin kami at makikilala kami sa buong lugar na yun, pag naitayo natin, nandun yung pagmamapuli ng mga tao noon. Pagmamayabang, nais nilang kilalanin sila, maging sikat, dahil lang sa isang ganoong uri ng bagay. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba bumaba, nagpababa ng anghel upang ang lahat ay magkaroon ng iba't ibang uri ng salita? May nag-English na halos hindi na sila nagkakaintindihan. Yun ang panusa ng Panginoon sa kanila upang huwag matuloy yung kanilang pagmamapuri. Upang huwag matuloy yung kanilang nais na itaas ang sarili nila ng walang Panginoon. God opposes the proud but give grace to the humble. Hindi na po. Na kung saan ay tinuturo ito. Sa ngayon, maraming lumalabas po na mga tagapagturo. Kung kayo ay nanonood sa Facebook, ang dami po ako na nakikita mga pastor na bago. Batang pastor. Wala na po yung mga traditional pastor. Puro mga bata na po ngayon. Nalilito na rin po ako kung minsan. Pag ako ay nakikinig, may napupulot ako, ngunit mayroon ako hindi pinapakinggan. Yung mga ibang tagapagturo na kung saan po ay pinapalitan ang ilang mga katuruan. Kaya maging mapagmatyaga kayo po. Maging mapanuri kayo, maging mapag-aral kayo ng salita ng Panginoon, dahil marami na po dito ay ginagamit ng ilang mga tagapagturo yung sarili nilang opinyon, yung sarili nilang katalinuhan, yung sarili nilang kaparaanan upang maghayag ng salita ng Panginoon. Ngunit hindi po nila alam yung ilang mga nangyayari na kung saan ang kanilang pagmamataas dahil sa sarili nilang kaparaanan ay hindi umaayon sa tunay na salita ng Panginoon. Kung makikita niyo po yan, lagi po yan lumalabas sa feed. At kung minsan nagtatalo-talo pa po sila. Nagtatalo-talo pa po at nagsisiraan. Dahil ang bawat isa sa kanila ay masyadong proud sa sarili nila. Pansinin po ninyo sa Santiago 4:6. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Marami pong bansa sa ngayon na kung saan ay itinatayo sa kalwalatian ng tao. Pinagdiriwang ng lipunan ang kapangyarihan at pagmamataas. Ito po'y nangyari sa Daniel 4:30. Lalo na ang panahon na kung saan mga tao sa Babylonia ay napuspos ng malalim na kasalanan. Na kung saan ang mga tao po dito, ang pagmamataas, ang ugat ng paghihimagsik na laban ng Diyos sa kanila. Gayon din po ang istorya ni King Nebuchadnezzar. Kung alam niyo po, babalikan natin si Haring Nebuchadnezzar, isa sa kilala, mataas, powerful, ay naging mapagmupuli. Sumobra ang kanyang tiwala sa kanyang kakayahan. At sinasabi niya lagi na dahil sa akin ay naitayo ang kaharian ito,
dahil sa aking katalinuhan, dahil sa aking kapalaanan. Marami po ngayon sa ating sistema ng lipunan kung saan ay lumalabas. Ang sistema ng sanlibutan ay sumasalingat sa ating Panginoon. Kadalasan, ang mga katuruan ng ating Panginoon ay saliwat sa kanilang mga itinuturo o saliwat sa kanilang mga ginagawa. Bawal na magnakaw, pero ang daming corruptions. Adultery, pero ang daming hiwalay ng asawa. Pagsila sa templo ng katawan, ayan ang maraming may tato, hikaw. Ano pa yung mga ginagawa nila? Pagpunganin po, kung sino man po, mayroong katuruan din po dyan. Pagsuway sa magulang, nakikita nga niya. Tinatanggihan ang sanlibutan ang autoridad ng Diyos. Tinututulan nito ang katotohanan na kung saan sumusunod sa sariling kagustuhan nila at hindi sa Diyos. Nakikita po natin yan sa Korinto. Kasi ninyo na lamang po yung nangyari. Balikan natin uli, panahon ni Noah, na kung saan ang sanlibutan sa panahon ni Noah, ang mundo ay puno ng kasamaan. Okay? Kung nangyari po noon yun, ay maaaring mangyari uli. Dahil naramdam ko ang bigat ng kasalanan sa sanlibutan na ito. Ito pa ang masakit po sa ngayon. Sa sistema ng ating sanlibutan, itinataguyod ng sanlibutan ang makasalanang pamantayan. Pasintabi po uli, kung tayo may mga kamag-anak o kakilala, nanood ka ng TV, Facebook na lang po, mga pagtatalo, pag-uusap, tungkol sa kasalian. May mga magulang that they are tolerating. They are tolerating kung sino daw ito daw yung kanilang anak. Yun daw ang magiging kaligayahan ng kanilang anak. That's why they are tolerating kung ano man daw ang gender o sexual preference ng kanilang anak. Kahit alam nila na ang mga activities na ginagawa nito ay labag sa turo ng ating Panginoon. They are tolerating the system. Ang katuruan. Marami pa pong mga katuruan tayo sa lipunan na ito, na labag sa pamantayan ng ating Panginoon. Ngunit ang mga ito ay patuloy na binibigyan justifikasyon ng iba. Okay lang yan, gawin mo yan. God is love. Napakabigat po nung salitang, God is love. Kahit sino ka, kahit gawin mong gusto mo. Because God is love, but God will not tolerate our sins. Gawin mo kung sa iyo makakaayo, pero God will not tolerate our sins. Anong ginawa po sa Sodom and Gomorrah? Hindi ba't lahat doon ay makasalanan? Dahil ang kasalanan nila, pinagmamalaki nila, binibigyan ng justifikasyon, at tinatanggap ng lipunan nung panahon na yun. At kung yun ay muling nauulit sa panahon natin ngayon, pansinin po ninyo. Gabayan po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak. Dahil ang sistema ng lipunan, ng sanlibutan, ay nasa impluensya ni Satanas. Siya'y nagkumakalat. Ayoko sabihin yung prinsipe po eh. Siya'y kumakalat, gumagala ng masisila. At kung mahina ang ating mga pananampalataya, baka isa ka sa maaaring masila niya at madala niya sa kapahamakan.